Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, ang anak ng Diyos Ama ay nagtiis ng hirap dito sa ibabaw ng lupa. Just remind lang po, noong unang panahon, nung kapanahonan pa ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ, nagtiis siya ng hirap ng mga pangbubuli sa kanya, ng pang-aasar sa kanya, nang hindi siya tinapakinggan at pinapaniwalaan ng mga tao dahil nga tao siya. Hindi nila kasi alam, kasi ang Diyos Anak, iintindihan niya ang sitwasyon ng mga tao kung bakit sila ganun na hinuhusgahan siya. Kiniis niya lahat ng hirap para tayong mga tao makasalanan ay maligtas niya sa impyerno. Ang taong gumagawa ng kasalanan at hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, itsak na tsak, mahuhulog siya sa apoy na hindi namamatay at sa mga ulo hindi namamatay. Ang Diyos Anak, naghirap siya, pinako siya sa krus para iali ang kanyang dugo at ang kanyang buhay para sa ating mga taong makasalanan. Pinakasay niya at pinutol niya yung tanikawala o yung sumpa ng ating Diyos Ama para sa ating mga tao, lalong-lalo na sa ating mga magulang na makasalanan na si Eva at Adan, na hindi sila sumunod doon sa paraiso, na kinain nila yung prutas na magkakasawi sila. Kasi yun ang buhay ng kaalaman. Malalaman mo doon yung mali at ang tama. Kapag nalaman mo, mabubuksan yung isip mo para mano ka sa realidad na alam mo yung gagawin mo, kung ano pala yung tama at saka yung mali. Tsaka kapag kumain ka ng prutas na yun, magkakaroon ka na ng buhay ng kamatayan. Pero pag di ka kumain nun, ang buhay mo ay walang hangganan. Ganun po yun. Yung sumpa na yun, na sinumpa ng ating Diyos Ama sa ating mga magulang sila Eva at Adan, na hindi sila sumunod, na wag kainin ng prutas, doon sila nagkasala. Ang sumpa na yun hanggang ngayon dala natin. Kahit sinilang pa lang tayo, wala tayong kasalanan sa ibabaw ng mundo, may kasalanan na tayo. Kasi nga, dala yun ng sumpa ng ating magulang. Pero, once na tayong mga kasalanan, tayong taong makasalanan na sinilang sa mundo ito, makasalanan na, gumagawa ka pa ng nadagdagan mo pa, kasalanan mo, magsisi ka po na sa kasalanan mo. Pagbalik loob ka sa ating Diyos Anak, Diyos Ama, pagsisihan mo ng lahat ng kasalanan na gawa mo. Papatawag mo sa pinatawag ka ng ating Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo sa mga nagawa mong kasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Tsak na tsak, mapapatawad ka ng ating Diyos Anak at Diyos Ama, kasi bumabalik loob ka sa ating Diyos, sa ating mga Diyos, sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, kasi nagsisi ka na at hindi ka nagagawa ng anumang